Semblano na zombie. Scandalous zombies. What is up, Internet? Ako nga pala si Nix at welcome ka dito sa Nixplex. Habang inaayos ni Didak ang isang traktora, nakikinig siya sa radyo. May balitang paparating na solar storm na maaaring magpataas ng temperatura at magdulot ng pagkasira sa maraming satellite. Pero isang mekaniko ang dumating at sinabing hindi totoong dapat paniwalaan ng balitang iyon. Lumipat ang eksena sa dalagang si Alba na nagbablog tungkol sa araw niya. Pumunta siya sa isang kuweba para bisitahin ang tatay niya na nagtatrabaho bilang climate change researcher. Matapos iyon, nagtungo si Alba sa market. Doon niya nakilala si Didak na kasama ang kanyang nanay habang nagtitinda. Biglang may mga hindi pangkaraniwang ilaw na lumitaw sa langit at nagmula sa iba't ibang direksyon. Pinakita ang mga hayop na tila alam na may sakunang darating. Nang makauwi si Alba, naabutan niyang naghahanda na ang kanyang ama para umalis. Nagpaalam ito dahil pupunta siya sa Barcelona habang wala silang kaalam-alam na may malaking sakunang darating. Habang nagmumotor, nakita ni Alba si Didak na inaapi ng 3 kabataan. Tinapon nila ang bata sa lawa at dahil napansin ni Alba na hindi ito marunong lumangoy, hindi na siya nag-atubili at sumunod agad sa tubig para sagipin siya. Habang nililigtas niya si Didak, biglang nagbago ang kulay ng langit at naging pula. Dahil nasa loob sila ng tubig, hindi agad namalayan ni na Alba at Didak na ilang segundo pa lang ay nangyari na ang malaking sakuna. Pag-ahon nila, nagliliyab ang paligid at napuno ng makapal ang abo sa buong lugar. Pati ang motor ni Alba ay nadamay kaya naglakad na lang silang dalawa para ihatid si Didak sa bahay nila. Kaso pagdating nila roon, nalaman nilang wala na rin ang ina ni Didak. Pagkatapos, pumunta sila sa bahay ni Alba. Doon naman nila nakita ang mga sasakyang nagliyab kasama ang mga taong nasa loob. Dinala ni Alba si Didak sa kuweba kung saan nakatago ang mga emergency supplies na iniwan ng kanyang tatay. Doon muna sila nagstay at nagpahinga. Pagsapit ng susunod na araw, bumalik silang dalawa sa bahay ni Alba pero wasak na rin ang buong lugar. Nag-try siyang tawagan ng tatay niya kaso wala ng signal. Wala rin silang mapanood sa TV at hindi na rin gumagana ang radyo. Dahil tuluyan nang naputol ang komunikasyon, gumamit si Alba ng solar power para ma-charge ang kanyang cellphone. Pagkatapos, nag-decide silang pumunta sa lungsod para tingnan kung may iba pang taong nakasurvive. Pagkarating, halos puro pagkawasak na lang ang makikita kasama ang mga bangkay na nakakalat sa paligid. Nakakita sila ng motor na medyo maayos pa. Habang sinusubukan paandarin ni Alba, napalakas ang tulak ni Didak kaya tumama siya sa isang bakal at nasugatan. Ginamit ni Alba ang natitira nilang medical supplies para gamutin ang kanyang sugat. Pero sa halip na gumaling, lalo itong lumala hanggang sa magkaroon siya ng matinding lagnat. Nang tuluyan ng manghina si Alba, sinabi niyang kailangan niya ng antibiotic injection. Kaya kahit gabi na, umalis si Didak at nagbike sa lungsod para maghanap ng gamot na kailangan niya. Ilang araw ang lumipas bago tuluyang makahanap si Didak ng antibiotics. Nakuha niya ang gamot at naibigay kay Alba na wala pa ring malay. Habang hinihintay niyang gumaling si Alba, bumalik si Didak sa dati nilang bahay at talyer para kumuha ng mga bagay na maaari nilang gamitin. Pagkalipas pa ng ilang araw, tuluyan nang nagkamalay si Alba. Sa sobrang saya ni Didak nang makita siyang gising, agad niya itong niyakap. Simula noon, ginawa nila ang lahat para makapagpatuloy sa buhay. Si Alba ang nag-aalaga at nagtatanim ng mga gulay habang si Didak naman ay tumutulong at naglalaro. Para mapansin sila ng mga posibleng rescuer, naglagay si Alba ng puting bandila bilang senyales. Kasabay nito, patuloy din niyang nire-record ang mga nangyayari sa buhay nilang dalawa. Isang araw, biglang nagpanik si Didak nang mapansin niyang may dugo sa kama. Ipinaliwanag naman ni Alba na normal lang iyon para sa isang babae. Pero dahil bata pa si Didak, hindi pa niya kayang ipaliwanag sa kanya ng mas detalyado kung ano talaga iyon. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo sila nagiging close. Hindi nila namalayan na ilang taon na pala ang lumipas. Si Didak ay lumaki na at higit na nagbago. Mula sa isang bata, lumaki siyang isang binatang may matipunong pangangatawan na paminsan-minsan ay hinahangaan din ni Alba. Habang nag-aalaga si Alba ng kanilang mga tanim, hindi maiwasan ni Didak na makita ang isang napakagandang tanawin. Sheesh! Isang araw habang tumutulong siya sa pagmasa ng tinapay, bigla niya itong hinalikan bago pumunta sa talyer para ayusin ang traktora. Nang matapos niya itong kumpunihin, doon na-realize ni Alba kung gaano nakalaki ang ipinagbago ni Didak. Ang batang dati niyang estudyante ay isa ng ganap na binata na marunong nang gumawa ng maraming bagay. Matapos nilang mapagtantong wala na talagang mga rescuer, nagdesisyon silang maglakbay papuntang Barcelona. Umaasa silang baka nandoon pa ang ama ni Alba at posibleng nakaligtas. Gamit ang traktorang inayos ni Didak, nagawa nilang alisin ang mga sirang sasakyang nakaharang sa daan. Kapag nauubusan naman sila ng gasolina, humihinto sila para kumuha ng laman mula sa ibang mga sasakyan. Nang makarating sila sa bandang Barcelona, wasak na rin ang buong lungsod. Nagtry ulit si Alba na tawagan ng tatay niya pero kahit anong gawin niya hindi pa rin siya nakokontak.
Patuloy silang naghanap ng ibang nakaligtas, pero kahit saan sila pumunta ay wala silang makita. Hanggang sa makarating sila sa stadium ng Barcelona, isang lugar na matagal na nilang pinapangarap. Habang nasa stadium, naglaro ng bola si Didac at si Alba naman ang nanood habang nire-record siya. Nang makapuntos si Didac, masaya itong nagdiwang. Muling nakita ni Alba kung gaano nakalaki ang ipinagbago nito mula nang makilala niya ito bilang isang bata. Dahil dito, lalo pang naging malapit ang kanilang relasyon at kalaunan ay nauwi sila sa isang ana-ana. Lumipas pa ang ilang araw pero wala pa rin silang ibang taong nakita sa Barcelona. Dahil dito, pinili na lang nilang manatili at mamuhay sa tabing dagat. Isang buwan ang lumipas, ginulat ni Alba si Didac nang sabihin niyang nagdadalang tao siya. Sobrang natuwa si Didac sa balita dahil para sa kanya, ibig sabihin nito ay mayroon pa silang pag-asa na magkaroon ng kinabukasan. Habang inaantay nila ang pagsilang ng kanilang anak, pinag-aralan ni Alba kung paano niya haharapin ang panganganak at kung paano aalagaan ang isang sanggol. Samantala, hindi naman siya iniwan ni Didac at patuloy itong nag-aalaga at nagbabantay sa kanya. Nang magsimula na ang panganganak, tinulungan ni Didac si Alba hanggang sa ligtas nitong maisilang ang kanilang unang anak, Kai ang ipinangalan nila sa bata. Pagsapit ng kinabukasan, abala si Alba sa pag-aalaga kay Kai. Habang nagbe-breastfeed, isang barkong nakita nila habang naglalayag sa dagat, agad siyang kumaway para mapansin sila at lumapit ang barko. Pero si Didac ay tila hindi komportable sa ideyang may ibang taong makapasok sa mundong binuo nilang tatlo. Maya-maya, may nakita silang isang matandang lalaki sa dalampasigan na nakaligtas pa. Agad nila itong tinulungan at ginamot ang kanyang mga sugat. Matapos siyang maalagaan, nagpasalamat ang matanda at nagtanong kung maaari niya silang yakapin. Pagkatapos, ikinuwento niya ang nangyari sa kanya. Nasira raw ang makina ng barko niya kaya habang nakaangkla ito, tinamaan siya ng matinding firestorm at tuluyang nahulog sa tubig. Binahagi rin niya kina Alba at Didac ang kanyang nalalaman tungkol sa paglalayag at pagtatanim. Habang nakikilala nila ang matanda, may napansin si Alba. Sa ilang paraan para bang may pagkakahawig ito sa kanyang ama. Naging problema naman para kay Didac ang pagiging malapit ni Alba sa matandang lalaki. Nakita niyang palihim itong nakatingin kay Alba habang pinapadede nito ang anak, kaya nagsimula magduda. Nag-explain ang matanda na wala siyang masamang intensyon. Ang gusto lang daw niyang ibigay ay honey na galing sa sarili niyang isla dahil helpful iyon sa kalusugan. Pero hindi pa rin nawala ang selos ni Didac. Dahil tapos na rin ang pagkukumpuni sa barko, sinabi niyang kailangan nang umalis ang matanda. Bago siya tuluyang umalis, inimbitahan niya sina Alba at Didac sa isang simpleng salo-salo sa barko bilang pasasalamat sa tulong na natanggap niya. Hindi na nagdalawang isip si Alba at agad na pumayag ng hindi nagtatanong kay Didac. Kaya sumama silang mag-asawa kasama ang kanilang anakat sa barko. Magkakasama sina Alba, Didac at ang kanilang anak habang nanonood ng pelikula. Pero kinabukasan, napansin ni Didac na unti-unti nang umaandar palayo ang barko. Bigla siyang itinulak ng matanda at nahulog sa dagat. Narinig ni Alba ang ingay kaya agad siyang lumabas. Nang makita niyang nalulunod si Didac, naghagis siya ng life jacket at tumalon sa tubig para sagipin siya. Umalis naman ang matanda sakay ng barko at isinama ang kanilang anak. Dahil sa nangyari, labis na nag-alala sina Alba at Didac, bumalik muna sila sa Pampang at ilang oras na pinag-isipan kung ano ang susunod nilang gagawin. Sa huli, nagpasya silang habulin ng matanda at bawiin ang kanilang anak. Inayos nila ang sasakyang pandagat at pinag-aralan ng navigation na kakailanganin nila sa paglalakbay. Habang naghahanda, may napansin si Alba na isang uri ng bulaklak na pinanggagalingan ng honey. Naalala niya ang sinabi ng matanda tungkol sa honey na galing sa kanyang isla, kaya naisip niyang maaaring magsilbi itong clue para matukoy kung saan ito nagpunta. Dahil dito, agad nilang nag-decide silang pumunta sa islang iyon para hanapin ang matanda at mabawi ang kanilang anak. Ilang oras silang naglayag patungo sa isla. Pagdating nila, napansin nila ang bangka ng matanda pero wala siyang kasama roon. Dahil dito bumaba sina Alba at Didac para hanapin sa dala ang kanilang mga baril. Habang iniikot nila ang lugar, may nakita silang isang lumang gusali. Doon nila natagpuan ang matanda na abala sa pagkuha ng honey o pulot, kaya sinamantala nila ang pagkakataon. Finally, nakita ni Alba ang kanilang anak na nakakulong sa isang bakal na kulungan. Agad niyang tinawag si Didac para tulungan siyang buksan ito, pero bago pa nila tuluyang mailabas ang bata, natunugan sila ng matanda. Agad nitong inatake si Alba at kinuha ang baril nito. Dahil hawak na ng matanda ang sitwasyon, napilitan silang sundin ang mga utos nito. Naririnig ni Alba ang pag-iyak ng kanilang anak at alam niyang gutom na ito, kaya nakiusap siya sa matanda na padedehin ang bata. Pumayag naman ito pero nanatili siyang nakabantay kay Alba. Habang pinapakain ni Alba ang kanilang anak, pinagmamasdan naman siya ng matanda na tila natutuwa sa ginagawa niya. Maya-maya bumalik ito kay Didac para bantayan. Nang magkaroon ng pagkakataon, sinubukan ni Alba na tumakas kasama ang kanilang anak. Pero hindi siya nakalayo dahil agad siyang nakita ng matanda at hinabol hanggang sa may pier. Napansin siya ni Alba kaya bigla siyang tumigil at nagtago.
Pinatahan niya ang bata para hindi ito umiyak at makatawag ng pansin. Makalipas ang ilang sandali, may narinig na tunog ang matanda. Nang hanapin niya kung saan iyon galing, nakita niya ang cellphone na nagpapatugtog ng video ng bata. Doon niya na-realize na balak niya ring iligtas si Didak kaya bumalik siya agad. Samantala, sinubukan naman ni Alba na makawala si Didak. Bago pa siya tuluyang maabutan, palihim niyang naipasa rito ang isang maliit na kutsilyo. Nang muli siyang pagbantaan ng matanda, sinubukan ni Didak na lumaban. Pero dahil nangihina siya, hindi niya kinaya ang lakas ng matanda at nabigo. Kinuha naman ni Alba ang baril at itutok sa matanda. Pero dahil nagkaroon siya ng pag-aalinlangan, nakalapit ang matanda at sa balikat lang nito ang tinamaan. Dahil dito nagawa pa nitong gumanti. Pinilit niyang bumangon at kinuha ang panghukay para atakihin ang matanda. Hindi agad natapos ang laban, pero sa huli, pinili ni Didak na lumaban hanggang mapatay ang matanda para mailigtas ang kanilang anak. Kahit sugatan at pagod, nagawa pa ring makalapit ni Didak sa kanilang anak at mayakap ito. Agad namang lumapit si Alba sa kanya kahit nasaktan din siya. Pero ilang sandali lang, bigla siyang bumagsak. Doon nila nadiskubre na tinamaan pala siya ng bala sa dibdib. Sa huli, si Alba at ang anak nilang si Kai ang naiwan. Ilang taon nang lumipas at malaki na si Kai. Habang lumalaki siya, nahilig din siya sa mga bagay na dating kinagigiliwan ng kanyang ama. Ipinakita rin ni Alba sa kanya ang mga video na naiwan ni Didak. Kahit lahat ng pinagdaanan niya, pinili pa rin ni Alba na magpatuloy at alagaan ang kanyang anak. Sa pagtatapos ng pelikula, sinabi ni Alba na ang pagmamahal niya kay Kai ang magsisilbing simula para muling magkaroon ng buhay ang sanlibutan. Kung nakarating ka hanggang dito, maraming salamat sa suporta kapatid. Bago mag-scroll, pindutin mo muna yung subscribe button ha para lagi kang updated sa mga susunod nating recap. Adios!